أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong araw po inshallah ang ating pag-usapan at bibigyang kasagutan o bibigyang linaw ay patungkol po sa katanungan ng ibang mga hindi mananampalataya o hindi mga Muslim na kanilang sinabi na bakit maraming bawal sa relihiyong Islam. Ito ba ay totoo na maraming bawal sa relihiyong Islam? Ito po ang bibigyan natin ng linaw sa araw na ito inshallah. Ang pinakauna, marami bang bawal sa Islam? Ito ba ay totoo? Ang kasagutan natin dyan, ang original, ang pinagmulan ng lahat ng pakikitungo o lahat ng mga bagay. Yung pagkain, lahat ng pagkain ay halal maliban lamang sa may dalil tayo na ito ay haram. Maliban sa may katibayan na ito ay haram. So lahat po ng pagkain, ito ay halal maliban sa may mga katibayan mula sa Quran, mula sa Sunnah na ito ay pinagbawal ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din ang pakikitungo sa mga tao. Pakikitungo sa hindi Muslim, pakikitungo sa mga kapitbahay, pakikitungo sa iba't ibang klase ng mga tao, ito ay tinatawag na halal maliban lamang kung meron tayong katibayan, ito ay pinagbawal. So yan po ang original, yan po ang pinagmulan ng mga bagay. Ganun din sa tinatawag na pagtitinda, klase ng iba't ibang uri ng pakikitungo sa pagtitinda. Ito ay lahat halal at pinapahintulutan sa Islam, maliban lamang kung ito ay may katibayan na ipinagbabawal. Maliban lamang kung ito ay ipinagbabawal. At iba pang mga klase ng lahat ng mga makamundong bagay na nakikita natin. Ito po yung pakikitungo, yung mga bagay na mga pagkain o anumang mga bagay ito ay lahat pinapahintulutan, ito ay lahat halal, maliban lamang kung meron tayong dalil o katibayan na ito ay ipinagbawal o ito ay haram. So, ilan lamang po ang mga ipinagbawal ng Islam na mayroong mga katibayan mula sa Quran at mula sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yan po ang tinatawag na pinagmulan ng lahat ng klase ng pakikitungo na ito po ay halal, ito ay pinapahintulutan, maliban lamang kung meron tayong katibayan na ito ay pinagbawal. So yan po ang unang kasagutan natin. So hindi po sinasabi na puro bawal. Hindi po. Lahat po ay pinapahintulutan. Maliban lamang kung meron tayong katibayan, malakas na katibayan mula sa Quran at saka sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit, meron pong mga ipinagbawal. Merong mga bagay na ipinagbawal sa Islam. Kahit sa anong relihiyon po, meron pong mga ipinagbawal na mga bagay. Pero sa relihiyong Islam, ang mga bagay na makikita natin na ito ay ipinagbawal ng relihiyong Islam, ay ito po ay ipinagbawal upang mapangalagaan ang 5 pangangailangan na ito. 5 pangangailangan na ito. Okay? So ito po yung dahilan kung bakit may mga bagay na ipinagbawal para mapangalagaan ang 5 pangangailangan na ito. Itong bagay na ito ay upang mapangalagaan sa kanya ang 5 bagay nito sa isang tao. Para ito sa kapakanan ng tao. Una po ay upang mapangalagaan ang relihiyon ng tao. Upang mapangalagaan ang relihiyon ng tao ay ipinagbawal halimbawa ang pagtatambal. Ipinagbawal ang pagtatambal. Bakit? Upang mapangalagaan ang relihiyon ng tao. Kaya ipinagbawal ang anumang klase ng pagtatambal. At ito ay hindi pagiging makatarungan sa dakilang tagapaglikha na siya ang lumikha sa iyo, pagkatapos iba yung sasambahin mo. Sasambahin mo ang mga nilikha, sasambahin mo ang mga rebulto. Ganon din, makikita natin yung mga bid'ah. Bakit ipinagbawal sa Islam yung mga bid'ah, yung mga gawain na panibago sa relihiyong Islam? So hindi tayo pwedeng sumamba o gumawa ng pagsamba ng sariling kagustuhan natin. Bagkus na rapat na kunin natin ang pagsamba mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So makikita natin na ipinagbawal itong mga gawaing panibago sa relihiyon dahil upang mapangalagaan ang ating relihiyon. Katulad din ng paggamit ng agimat. Bakit ipinagbawal ang paggamit ng agimat? Upang mapangalagaan ang iyong relihiyon. Dahil kapag ikaw ay naniwala sa agimat, ay sigurado na mawawalan ka ng tiwala kay Allah dahil ka magtitiwala doon sa agimat na yon. Katulad din na wala tayong makita sa mga karamihan sa mga lugar ng mga Muslim
ng mga rebulto. Bakit ipinagbawal ang rebulto sa Islam? Upang mapangalagaan ang relihiyon ng relihiyong Islam. Dahil alam niyo ba na ang pinakaunang nagkaroon ng tinatawag na mga pagtatambal ay sa panahon ni Propeta o yung mga nasyon ni Propeta Noah a.s. Pagkaraan ni Propeta Noah a.s. ay merong tatlong mga tao na sila ay mabubuting mga tao. At itong mga tao na ito ay pagkaraan ng namatay itong mga tao na ito ay dumating si Shaitan sa mga tao na nabubuhay na sinabi nila na para manatili ang pag-alaala nyo sa mga ninuno nyo na sila ay mabubuting tao, ay gumawa kayo ng mga inukit, mga larawan ng mga tao na ito. At pagkatapos nung namatay ang generation na yun, dumating si Iblis o Shaitan sa kanila at sinabi niya na alam nyo ba na ang mga ninuno nyo, nilagay nila yung mga rebulto na yan para sambahin. Kaya nangyari yung unang shirk o pagtatambal sa relihiyong Islam. Kaya po sa Islam, ipinagbawal yung mga rebulto. Kaya pag dito ka sa Middle East, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, at iba pang mga lugar na sila sa buhay dito, yung Islamic laws, wala po tayong makikita ng mga rebulto. Kabilang ito sa mga dahilan. Kaya sa Pilipinas, makikita natin. Sa sobrang pagdakila nila, halimbawa kay Jose Rizal, isang bayani, ay ito po ngayon ay nakaregistered sa gobyerno ng Pilipinas na mayroong relihiyon na tinawag na Rizalista. Sila ay naniniwala na si tinatawag na Rizal, Jose Rizal, ay mayroong pagkapanginoon. So yan ay tinatawag na mga bagay na pinagbawal sa relihiyong Islam, una-una para mapangalagaan ang relihiyon ng tao. Kaya pinagbawal ang mga rebulto, pinagbawal ang paggamit ng agimat, ipinagbawal ang mga pamahiin, ipinagbawal yung tinatawag na pagtatambal at saka yung mga bid'ah o yung mga gawain na mga pagsamba na ibinago ng tao. Yan po ang mga unang dahilan. Pangalawang dahilan ay upang mapangalagaan ang sarili, ang buhay natin. Kaya makikita mo sa relihiyong Islam na ipinagbawal po ang pagpatay. Kaya ang rules o yung batas ng relihiyong Islam ay kapag pumatay ang isang tao na kanyang sinasadya ay buhay din ang kapalit. Buhay din ang kapalit. At makikita natin sa relihiyong Islam na maging ang hindi Muslim, kapag siya ay mayroong kasunduan sa pagitan ng mga Muslim o siya ay nakatira sa lugar ng mga Muslim, at sinabi sa hadith na man qatala muahidan lam yara raihatal jannah. Sino man ang pumatay ng isang muahid, yung muahid ay yung may nakatira sa lugar ng mga Muslim o may kasunduan sa pagitan nila ng mga Muslim at pinatay siya ng tinatawag na hindi Muslim, na pinatay ng isang Muslim, ay hindi ipapaamoy sa kanya ang amoy ng paraiso. Parusa ito sa kanya dahil sa kanyang ginawang pagpatay. So yan po ay tinatawag na mga bagay na ipinagbawal sa relihiyong Islam upang mapangalagaan ang buhay ng tao. Kaya pinagbawal din ang pagpapakamatay. Sinabi ng Allah, wala taqtulu anfusakum. Huwag niyong wasakin ang inyong mga buhay. O pinagbawal sa Islam ang pagpapakamatay at kasalanan sa Islam ang pagpapakamatay upang mapangalagaan ang buhay ng tao. Ganon din ay yung tinatawag na kapag ang isang tao ay nangailangan. Halimbawa, ikaw ay nag-aayuno at nakita mo na mayroong nalulunod, ay pinapahintulutan sa iyo na ikaw ay i-break mo yung fasting mo para iligtas ang buhay na yun. At wala kang kasalanan doon. Babayaran mo lang yung kung ikaw ay na-break mo yung fasting mo dahil nga sa ikaw ay sumubsob sa tinatawag na tubig para iligtas ang isang tao na yun, ay babayaran mo siyempre dahil nasira ang pag-aayuno mo. So, pero ikaw ay tinatawag na pinapahintulutan bagkus obligado sa iyo sa oras na ito na i-break mong fasting mo para iligtas ang tao na yun na nangangailangan. So, katulad din ng kapag ikaw ay wala nang makain. Wala nang makain. So, pinapahintulutan sa iyo kung tinatawag na tubig na haram, yung pagkain na haram, yung mga pagkain na mga pinagbawal sa Islam, ito ay pinapahintulutan sa iyo na kainin. Kung ikaw ay nangangailangan, ikaw ay mamamatay kung hindi ka kumain. At walang pagkain maliban sa haram na gawain, pagkain o inumin, pinapahintulutan sa iyo na kumain doon, pero yung sapat lang para ikaw ay mabuhay. So yan ay pinapahintulutan sa iyo ng Islam. Sinabi sa
sinabi ni Allah, "Famanitturra ghayra baghin wala 'adin fala ithma alayh." Sino man ang nangailangan, yung nangailangan talaga, walang masama sa kanya, wala siyang kasalanan, na kahit kumain siya ng haram o uminom siya ng haram para iligtas niya ang kanyang sarili. Dahil buhay ang pinag-usapan dito. So hindi po siya magkakasala doon kapag ito ay ginawa niya dahil para imaligtas niya ang kanyang sarili. So dito po sa Islam, pangalawang sinabi natin, una, para mapangalagaan ang relihiyon, ang relihiyon ng tao ay mayroong mga ipinagbawal tulad ng nabanggit natin, mga agimat, pamahiin, mga ribulto at yung pagtatambal. At pangalawa, upang mapangalagaan ang buhay ng tao, pinagbawal, ang sasabi natin, yung pagpatay. Malaking kasalanan sila mga pagpatay. Pagpapakamatay, pinagbawal sa Islam yung tinatawag na paninigarilyo. Although may mga nakikita tayo ng mga kapatid natin na mga Muslim na sila ay naninigarilyo, yan po ay labag sa Islam. Pinagbawal po sa Islam dahil yan ay unti-unting pagpapakamatay. Yan po ay tinatawag makikita nga natin kapag bumili tayo dun, makikita natin sa sigarilyo mismo, pag bumili ka, makikita mo doon na ito ay tinatawag na delikado at hindi ito ay makakasira sa kalusugan ng tao. So bakit ka bumibili ng isang bagay na masisira ang buhay mo doon o yung kalusugan mo? So yan din ay pinagbawal ng Islam. Bakit ito pinagbabawal ng Islam, itong mga bagay na ito? Upang mapangalagaan ang buhay ng isang tao. Okay? So yan po ang mga bagay na tinatawag na mga dahilan kung bakit may mga pinagbabawal upang mapangalagaan ang ating relihiyon at upang mapangalagaan ang ating buhay. Kasama rin doon ay upang mapangalagaan ang ating isipan. Mahalaga sa tao ang kanyang isipan. At kabilang dito, ipinagbawal ang alak. Pinagbawal ang pag-inom ng nakakalasing. Hindi lang alak, yung mga bagay na nakakalasing sa tao, ipinagbawal yan. Nakakasira sa isipan ng tao, pinagbawal yan ng relihiyong Islam upang mapangalagaan ang isipan ng tao. Kaya makikita natin sa mga balita, matagal na ito, ilang years ko na itong nakita, na isang lalaki na nirip niya yung lola niya. La hawla wala quwata illa billah. Wa na'udhu billahi min dhalik. Dahil ito sa alak at drugs. So pinagbawal itong drugs, itong mga marijuana, itong alak, mga nakakalasing na mga bagay. Dahil ito ay tinatawag na makakasira sa isipan ng tao. Kaya makita mo na maraming balita na sila ay nag-inuman, na ibalita kinabukasan na si kumpare, pinatay niya ang kumpare niya. Bakit? Lasing. At yung iba, nirip niya yung kaibigan niya, nirip niya yung sino mang, napakaraming mga ganyan na mga kaso. Bakit? Dahil siya ay lasing o dahil siya ay nag-drugs. Maraming pinatay niya ang kanyang nanay, pinatay niya ang kanyang asawa, pinatay niya. Bakit? Anong dahilan? Dahil sa drugs. So ang drugs, ang alak, ang nakakalasing, ito ay makakasira sa isipan ng tao, kaya ito ay pinagbawal sa relihiyong Islam. So makita natin, ipinagbawal ang mga bagay na ito na relihiyong Islam para sa kapakanan natin, para sa kapakanan ng mga tao. So ano pa bang makikita natin? Alhamdulillah, napakaganda po ng relihiyong Islam. Katulad din ng pang-apat ay upang mapangalagaan ang ating karangalan, yung pamilya natin at yung mga anak natin. Kaya makikita mo na ipinagbawal sa relihiyong Islam ang tinatawag na pakikiapid. Pakikiapid. Pinagbawal sa Islam ang pakikiapid. Ang pakikiapid, ang pakikipagtalik sa hindi asawa. Katulad ng ginagawa ng iba ngayon na nagiging nakasanayan lahat, tulad ng mga artista, na ito ay labag sa kanilang pananampalataya. Kahit sa Kristyanismo, bawal ito. Live-in. Magkasama sa isang bubong, sa isang kwarto, nagkaanak sila ng 1, 2, 3, 4, saka pa sila nag-iisip na magpakasal. Maging sa Kristyanismo, bawal po yan. Bawal po yan, pero ginagawa ng at gustong gawin ng ibang mga, subhanallah, la hawla wala quwata illa billah. Hindi po lahat na ginagawa ng mga tao ay susundin ng tao, subhanallah. Dahil hindi may gumagawa doon na sikat, ay gagawin mo na. Yan po ay napakalaki kasalanan sa Islam, maging sa Kristyanismo. Yan po ay pinagbawal. Lumalabag po sila. So yung pakikiapid ay pinagbawal po upang mapangalagaan ang ating pamilya. Dahil maraming nagkakaroon ng tinatawag na zina, at kapag nabuntis ang babae, nagkaanak, saan yung magulang ng batang ito? Siyempre, hindi magiging magulang niya, hindi magiging kapangalan niya, ay yung tatay niya. Dahil hindi sila kasal, una-una. At yan ay tinatawag na pinagbabawal sa Islam. At ganun din, na yung may mga asawa ay magiging kabit
Magiging kabit ang bagay na ito. So, kapag maging kabit, napakahirap nun. Kasi, hindi magmamana ang mga tao na ito. At saka, masakit pakinggan. Na pagkatapos, na ikaw ay magsawa doon, tapos magiging anak sa labas ang yung mga anak mo doon. Subhanallah. So, sa relihiyong Islam, ipinagbawal po ang zina, yung pakikiapid. Sa may asawa man, sa walang asawa, yan ay pinagbabawal. Upang mapangalagaan ang karangalan ng tao, yung dignidad ng tao at saka yung kanyang pamilya. Kaya pinagbawal din sa Islam yung tinatawag na pag-ampon. Bakit ipinagbawal sa Islam yung pag-ampon? Hindi po masama na tayo ay kumuha, mag-ampon ng bata na papalakihin natin, papaaralin natin, pero ang bawal po ay yung ipangalan mo sa iyo ang bata. Bakit? Dahil hindi ikaw ang tunay na magulang. Pinagbawalin sa Islam. Kahit na kinuha mo yan, ipangalan mo pa rin sa kanyang magulang. Dahil hindi maaari na may magulang siya, may nanay at tatay siya, lalo na yung sa pangalan ng tatay niya, tapos sa'yo nakapangalan ang bata. So, hindi mo naman anak yun. So, hindi mapangalagaan ng dignidad at pamilya ng tao. At bakit ikakahiya ng tao ang kanyang pamilya? Kung ikaw ay gagawa ng kabutihan, gawin mo itong kabutihan para kay Allah. At hindi yung kukunin mo ito, ipapangalan mo sa'yo na hindi mo naman anak. Hindi mo siya kadugo. Yan ay pinagbawal sa relihiyong Islam upang mapangalagaan ang pamilya, ang dignidad, at saka yung tinatawag ng mga anak natin. Ipinagbawal din sa Islam at malaking kasalanan sa Islam ang pagbintangan mo ang isang tao na siya ay nagzina. Napakalaking kasalanan yan. I-chismis mo ang tao. Ang babae, halimbawa, yan, nagzina yan. Yan, may ginagawang masama yan, napakalaking kasalanan yan sa Islam. At isa sa mga nabagay sa Islam ay kailangan nilang patunayan na yung saksi na nakagawa doon, yung nagkakamali ay 4 ang saksi o 2 ang saksi, nakalimutan ko yung saksi dito. At kailangan ay pare-parehas ang kanilang sasabihin. At kapag sila ay nagkamali sa kanilang sinasabi, sa kanilang pagbibigay ng mga kwento doon sa nagawa ng tao na yun na pinagbintangan nila, sila ay paparusahan ng slash. Bakit? Dahil sa kanilang pagbibintang. Napakalaking kasalanan. Yung pag-ichismis mo ang tao na wala namang ginagawa, wala kang matibay na katibayan. Tapos ichismis mo ang tao na siya ay gumagawa ng zina, nakikipagkita, nakikipag-chatmate, o ano man, yan ay tinatawag na hindi dapat ginagawa ng isang Muslim. So yan ay pinagbawal. Bakit? Para mapangalagaan ang dignidad, yung karangalan, yung anak, pamilya ng isang tao. So dito po, makikita natin, ipinagbawal ito ng Islam para mapangalagaan ang ating mga anak. Ganun din, yung mga boyfriend at girlfriend, ipinagbawal po ito sa Islam. Kaya kung gusto natin sa Islam, kung gusto mo isang babae na gusto mong babae, ikaw na lalaki, pumunta ka sa tinatawag na pintuan ng kanilang bahay. Yun ang tunay na pagmamahal. Hindi yung paglalaroan lamang. Sa mga kababaihan din, sa totoo lang, lalaki ako, pero hindi tayo dapat maniwala sa mga sinasabi na mahal kita. At ibibigay ko sa iyo hanggang ang mga asyenda namin. O yung kukunin ko ang tinatawag na bituin at iririgalo ko sa iyo. Ano mga flowering words dyan. Hindi tayo maniwala dyan, maliban lamang kung sila ay dumating sa ating bahay at hingin nila ang ating kamay o kamay ninyo sa inyong mga magulang. Yan ang tunay na pagmamahal. So yan ay pinagbawal para mapangalagaan ang ating mga anak, ang ating mga karangalan, dignidad at ang ating pamilya. Panglima, panghuli, ay upang mapangalagaan ang ating kayamanan. Marami pinagbawal sa Islam upang mapangalagaan ang ating kayamanan, ang ating mga ari-arian. Kaya, makikita natin, ipinagbawal halimbawa yung riba. Ano yung riba? Ang riba ay yung pagpapatubo, yung interest. Yung tao na, halimbawa, yung sa pagkuha sa Bombay, karamihan dyan sa mga kababayan natin, kapatid natin sa Maynila. Bombay. Ano nangyari dito? Kukuha ka ng 5,000, babayaran mo ng 7,000. So ito'y pinagbawal ng Islam. Bakit pa ito bawal sa Islam? Para mapangalagaan ng kayamanan. Dahil magkakautang ng utang ka. Imbis na ikaw ay tinatawag na matulungan, hindi ka matulungan. Kaya ipinagbawal sa relihiyong Islam itong Bombay. At inutos ng Islam ang pagbibigay ng qard o yung utang na walang kapalit. Yan ay isa sa mga itinuro ng Islam. At napakalaking gantimpala po sa mga bagay na ito. Ganon din yung pagsusugal. Marami na mga
kumita, marami siyang mga diskarte sa trabaho, diskarte sa pagtitinda, pero pag kumita siya, alatul, diretso, magsusugal agad. Kaya ubos ang pera. So yan ipinagbawal ng Islam, ang pagsusugal. Yan ipinagbawal ng Islam, ang pagsusugal. Ganon din ang hindi pagiging makatarungan, lalo-lalo sa mga ulila. Sa mga ulila ipinagbawal. At yung pagkain ng pagkuha ng kayamanan na mula sa haram. Katulad ng tinatawag na halimbawa sa marami mga politician na sila ay tinatawag na imbis na itong kayamanan na ito na galing sa national government ay para sa mga tao, ang nangyayari ay kalahati sa kanya, kalahati sa mga tauhan niya at kalahati sa yung kalahati ay kalahati din sa mga tauhan niya at kalahati din sa tinatawag na mga tao. So, ibig sabihin, yung kaban ng bayan, yung para sa bayan, ay kinukuha ng ibang mga politician. So, ito po ay pinagbawal ng relihiyong Islam. At sinabi sa relihiyong Islam na sino man ang kumakain at tumubo ang kaniyang tinatawag na laman, itong mga laman ng tao, at ito ay tinatawag na lumaki at kumain dahil sa pagkain ng haram, ay tinatawag na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang parusa niya, ang impyerno ay mas nararapat sa kanya. So ipinagbawal po ang mga ganyan mga gawain, yung korupsyon sa iba't ibang tinatawag na departamento ng tinatawag na lalo na sa atin sa Pilipinas. Ganun din yung tinatawag na suhol. Pinagbawal yan. Suhol. Nabanggit sa hadith ay isa sa pinakamalaking kasalanan itong pagkuha ng suhol. So maraming sa atin sa government, upang mapangalagaan ng kayamanan, ipinagbawal ito. Di ba sa atin pag mag-apply ka ng teacher, mag-apply ka ng police, mag-apply ka ng fire, so kailangan mo ng 300, 400, 500 para tinatawag na makapasok ka doon kahit na qualified ka. So yan ay tinatawag na ipinagbawal sa relihiyong Islam na pagkain. Pagkuha ng ganyan mga suhol na kayamanan, yan ay haram na ipinagbawal ng relihiyong Islam at malaking kasalanan po yan sa Islam. Ganun din yung paghihingi, ipinagbawal yan. Paghingi upang ikaw ay magparami ng kayamanan. So marami pong humihingi na hindi po nila kailangan yun. Ibig sabihin, meron pa silang pagkain, sapat na yan sa kanila, pero nanghingi sila para may sobra-sobra sila. So yan po ay pinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganun din yung panluloko sa pagtitinda, napakaraming klase ito. Maraming klase sa atin sa Pilipinas. Napakaraming klase ito, nag-aayos ng sasakyan, nag-aayos ng mga cellphone, yung nagtitinda ng sinasabing mga original pero hindi naman original. Yung lahat ng klase ng panluloko sa pagtitinda, yan ay pinagbawal ng Islam para mapangalagaan ang kayamanan. So ang relihiyong Islam po ay napakaganda po ang kanyang mga turo. May mga bawal po sa relihiyong Islam, pero ito pong mga ipinagbawal na ito ay para po sa kapakanan ng isang tao. Para mapangalagaan ang kanyang relihiyon, para mapangalagaan ang kanyang buhay, para mapangalagaan ang kanyang isipan, para mapangalagaan ang kanyang mga anak, karangalan at dignidad, at para mapangalagaan ang kanyang kayamanan. So ito po ang mga dahilan kung bakit marami o may nakikita tayo na may mga ipinagbawal sa relihiyong Islam. Hindi po ito basta lang ipinagbawal, kundi ito po ay pinagbawal ng relihiyong Islam para po sa kapakanan ng tao. So, napakaganda po ng relihiyong Islam, mga turo ng Islam, kailangan lang po natin ay pag-aralan ito. Kung sino po magtatanong sa inyo, bakit ba napakaraming bawas sa Islam? Yan po kasagutan natin. Lahat ng bagay na pakikitungo, anumang klase ito, ay halal, pinapahintulutan, maliban lamang kung meron tayong katibayan. Ano mang pagkain ito, ano mang bagay ito, ano mang pakikitungo ito, ito ay halal, pinapahintulutan. Maliban lamang kung merong katibayan na ito ay tinatawag na haram na ipinagbawal. Kung may katibayan tayo, tapos ang usapan. Kasi yan ay galing kay Allah at sa kanyang propeta. At kung ito man ay pinagbawal ng Allah, ito ay para sa kapakanan natin. Para mapangalagaan ang ating relihiyon, para mapangalagaan ang ating buhay, para mapangalagaan ang ating isipan, para mapangalagaan ang ating dignidad, ang ating mga anak, pamilya, at para mapangalagaan ang ating kayamanan. So, sana po nakapulot tayo ng aral sa araw na ito. At sa lahat po muli ng bumati sa inyo ng Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawa ay gantimpalaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at dagdagan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga kaalaman at ito ay may sa buhay natin at ito ay maibahagi natin sa iba.
i-share po natin hanggat sa makakaya natin para makatulong tayo na marami pang makabahagi o makapulot ng aral sa ating tinatawag na mga pag-aaral. Maraming salamat muli sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.